Okay. Magandang umaga, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may konting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Narito po kami, Panginoon, para mag-aral sa iyong salita. Basan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid kaibigan, dito tayo mag-aral ngayong umaga sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 6. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ito ang versikulo 1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 1. Subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Yan ang sinasabi dito. Kay maraming mga bulaang mga propeta, mga bulaang mga mangangaral. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 1. Subukin ang mga espiritu kung sila ba'y sa Diyos. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 1. Versikulo 2. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 2. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Hesukristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Pag ang mga ngaral nagpahayag na si Hesukristo ay nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, ang espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Yan ang ibig sabihin dito. Basta ipahayag na si Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao, siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, ang espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 2. Ipahayag si Kristo na si Hesukristo ay Diyos nga nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 2. Versikulo 3, ito ang sinasabi dito. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayoy nasa sanlibutan na. Nandito na sa sanlibutan ang mga Antikristo. Yan. Pag hindi ipahayag si Kristo nga siya ay Diyos, ang ibig sabihin dito, Antikristo. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 3. Ulitin ko pagbasa. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayoy
nasa sanlibutan na. Basta hindi ipahayag si Kristo na siya ay Diyos, siya ay tunay na Diyos. Ang sinasabi dito, mga antikristo. Kailangan ipahayag natin nga si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin dito, mga kapatid, kaibigan. Pag hindi natin sabihin na si Kristo ay tunay na Diyos at siya ay Diyos nga nagkatawang tao, ang sinasabi dito, mga antikristo. Basahin niyo to. Subaybayan niyo to, ang mga bersikulo na to. At unawaing mabuti. Yan mga kapatid, kaibigan. Basta hindi ipakilala si Kristo nga siya ay Diyos nga nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin dito, antikristo. Yan ang sinasabi dito. Versikulo 4. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 4. Kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila, sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan. Yan ang sinasabi dito sa verse 4. Ang nasa atin ay higit na dakila. Sino tong nasa atin? Ang Espiritu ng Diyos nga itinatak sa bawat isa sa atin. Tinatakan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya tayo kilala ng Diyos. Kung sino ang sa Kanya, kung sino ang hindi sa Kanya. Kilala ng Diyos yan. Mga kapatid, kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos sa Kanyang salita para hindi tayo mailigaw. Paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Verse 5. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. Sila'y sa sanlibutan, kaya't tungkol sa sanlibutan ang kanilang sinasabi at pinapakinggan sila ng sanlibutan. Pag itinuturo mo sa sanlibutan, taga sanlibutan ka. Pero pag ituturo mo patungkol sa langit, ay taga langit. Yan. Yan ang ibig sabihin dito. Dahil si Kristo ay Diyos nga nasa langit. Itinuturo natin si Kristo nga siya ay Diyos. Tinuturo. Ituro natin. Ipakilala natin nga si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan. Ayan ang mag-ano sa nasa langit. Ipakilala ang Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Naunawaan ba natin ito, mga kapatid, kaibigan, itong salita na to? Pag taga sanlibutan, ang ituturo patungkol sa sanlibutan. Pero pag patungkol sa langit, ituturo ang ating Panginoon nga si Kristo, nga Diyos, nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ay Diyos nga tagapagligtas. Ipakilala natin, tuturo natin, pahayag natin sa buong mundo na siya lamang ang Panginoong tagapagligtas, wala nang iba. Hindi tayo maliligtas sa ibang mga pangalan. Si Kristo lamang ang makapagliligtas. So wala nang ibang makapagliligtas kundi si Kristo lamang. Paniwalaan natin, mga kapatid, kaibigan, itong salita ng Diyos. Ito ay katotohanan at buhay ang salita ng Diyos. Last verse. Ito sinasabi dito sa versikulo 6. Last verse na ito. Kami ay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay
nakikinig sa amin. At ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa amin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Pag sa Diyos, makikinig sa salita ng Diyos. Pero pag hindi sa Diyos, hindi makikinig sa salita ng Diyos. Dito natin makikilala kung sa Diyos o hindi. Pag nakikinig ka sa mensahe ng Diyos, naniniwala ka sa salita ng Diyos, ikaw ay sa Diyos. Pero pag hindi ka naniniwala, kilala na hindi sa Diyos. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Dahil ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay. At ito ay makapangyarihan. Mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos para hindi tayo mailigaw. Itong salita niya nga ating pinag-aralan ngayong umagang ito, pagtuturo ito na hindi tayo mailigaw sa mga bulaang mga propeta, bulaang mga ngaral. Ito ang pagkilala sa Espiritu. Kilalanin natin ang Espiritu ng Diyos. Basta tao nga nangangaral, nga nagsalita, nga si Jesucristo ay Diyos nga nagkatawang tao, ay siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya. Kaya paniwalaan natin ito. Dahil ito ang salita ng Diyos. Nga? Hindi tayo maliligaw. Dahil itinuro ng Diyos dito. Mga kapatid, kaibigan, unawaan natin mabuti. Pakinggan natin mabuti itong salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ay higit nga nakakaalam. Alam ng Diyos ang ating isip, alam ng Diyos ang laman ng ating puso, kung ano ang nilalaman nito. Pati buhok natin, bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas. Kaya si Jesucristo ipinadala ng Ama dito sa lupa nga nagkatawang tao siya para tayo ay maligtas. Para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Si Kristo ang nagbayad. Ano ang binayad ni Kristo sa ating kasalanan? Kanyang buhay. Namatay si Kristo sa cross para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Ano ang hinugas? Dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Kaya nga ang kaligtasan, hindi ito kaya bilhin kahit sinong mayaman sa mundong ito. Dahil ang ibinayad ng ating kasalanan ay buhay ng ating Panginoon. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya hindi ito kaya bilhin. Ang kaligtasan ay libre. Walang bayad ito. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Dito kaya gawin ng tao. Si Kristo lang ang makagawa nito. Para tayo ay maligtas. Binigyan niya tayo ang buhay na walang hanggan. Pag tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, kayo ba'y nananalig kay Kristo? Kayo ba'y tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Pag kayo ay tumanggap, ngayong oras na ito, ngayong umagang ito, tiyak, may buhay kayo na walang hanggan. Tiyak, pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Basta kayo naniniwala, nakikinig nitong mensahe na ito. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos tinanggap ang ating Panginoon, anong gagawin? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga
ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Pag masama kang tao, huwag ka nang gumawa ng masama. Dahil bagong nilalang ka na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5, versikulo 24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay nagiging born again. Itinanganak ka sa Espiritu. Yan. Yan mga kapatid, kaibigan, katotohanan. Pag ipinanganak ka sa Espiritu, ikaw ay nagiging born again. Yan ang tinatawag na born again. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Ayan. Pagkatapos mo na bautisman, anong gagawin? Sundin ang kanyang mga utos. Kaya ang sabi ng Diyos, ang totoong nakakilala sa Kanya ay sumusunod sa Kanyang mga utos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi sa Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoon. Pag totoong nakakilala sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos. Anong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 14, versikulo 15? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya sinabing, binura ko na ang aking utos. Hindi niya sinabi, patupad ang kanyang utos. Pasunod ang kanyang mga utos. Dahil, ang utos ng Diyos, ito ang mag-identify sa bawat isa sa atin nga totoo nga nakakilala tayo sa Diyos. Hindi tayo gagawa ng mga kasamaan. Yan. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya ang isinulat, yan, daliri ng ating Panginoon sa 2 tapyas na bato. Panginoon ang sulat yan. Hindi kaya burahin yan dahil ang daliri ng Panginoon ang isinulat sa 2 tapyas na bato. May binura nga utos, yung nakasulat sa papel. Yung sinulat ni Moises, yung pagkatay-katay ng mga hayop, nga pagwisik-wisik ng dugo. Taon-taon yan. Pero yan ang binura. Pero ngayon nga, naganap na ni Kristo, hindi na niya ipagawa. Ayaw niya na gawin yan dahil natapos na ni Kristo pagawa. Dugo niya ang ihinugas ng ating kasalanan. Buhay niya ang ibinayad ng ating kasalanan. Kaya, ang kapatid kaibigan, hindi basta-basta na magsalita tayo na ang utos ng Diyos ay burado na. Hindi basta-basta yan. Dahil ang Diyos may sabi, kung totoo kang nakakilala, sundin ang utos ng Diyos. Ano pang sinabi? Sa Mateo 5, versikulo 17. Hindi siya naparito upang pawalang bisa ang kautusan. Naparito siya upang ganapin at tupding. Yan sinasabi natin Panginoon. Mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga anak, kanyang mga hinirang. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat, ginawa niyang palatandaan. Kung totoo, nakakilala tayo sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Ano ang palatandaan? Ang Sabat.
Ikapitong araw. Dahil ang Sabat ay ipinagpahinga ng Diyos yan. Ibig bang sabihin ang Diyos napagod? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit nagpahinga ang Diyos? Matutulog? Hindi matutulog. Tayong kanyang mga nilalang, tayong mga anak niya, dapat sumunod at sumamba sa kanya. Yan ang ibig sabihin niyan nga, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Anong araw ang gusto ng Diyos? Ang Sabat. Ikapitong araw. Tinuturuan tayo ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, gawin ninyo ang gusto niyong gawin sa loob ng 6 na araw. Patabuhuin tayo ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Anong araw yon? Nung gusto ng Diyos na magtrabaho tayo? Linggo, trabaho. Lunes, trabaho. Martes, trabaho. Miyerkules, trabaho. Huwebes, trabaho. Biyernes, trabaho. Ayan ang inutos ng Diyos, na magtrabaho tayo sa loob ng 6 na araw. Pero ang ikapitong araw, huwag kang magtrabaho, sabi ng Diyos. Dahil ito ay banal. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Ayan Sabat, ayan lang ang araw na ibinukod ng Diyos. Binasbasan, pinagpala para sa Kanya. Kaya nga sa bagong langit, sa bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22 ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo dyan sa versikulo 22. Versikulo 23, mababasa mo. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Mababasa mo dito sa Biblia ito, nakalagay dito Sabat. Pero may mga Biblia nga ang nakalagay araw ng pamamahinga. May mga Biblia nga nakalagay araw ng pamamahinga. Kaya dito mayroon akong Biblia nga nakasulat nga araw ng pamamahinga. Pero dito Sabat nakalagay, ikapitong araw. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Hindi sinabi dito araw ng linggo. Hindi niya sinabi. Bagong langit na to ha, bagong lupa. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na to. Dahil binago ng Diyos. Pati ito katawan ko na bubulok, babaguhin din ito ng Diyos. Ang ipapalit nito, katawang panlangit, na hindi na mamamatay kahit kailan. Doon, magpapatuloy sa pagsamba ng Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Walang mga revolto ron, walang mga larawan, walang mga imahen, o ano pa, wala ron. Dahil bawal sa paningin ng Diyos yan. Yung mga ganyan, mga imahen, mga larawan, o ano pa dyan, bawal yan. Kaya nga, ang sinabi ng Diyos, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Anong araw ang samba? Ikapitong araw, Sabat. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos para hindi na tayo magtaka pag makarating tayo doon, makapunta tayo doon. Sa bagong langit, bagong lupa. Kaya may samba ron. Ang samba ron, Sabat. Yan. Kaya mga kapatid kaibigan, kumpleto ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Sino tagapagligtas? Si Jesucristo. Kautusan, tinuturuan tayo. Bautismo, tinuturuan tayo. Kailan ang kaligtasan? Ngayon, buhay pa tayo. Ngayon, buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan, buhay pa tayo. Pero akala ng iba, pag ang mga tao nga hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi nananalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo, pag namatay sila, akala nila, pag dasalad sila, maliligtas. Yan ang pag-akala. Pero pag hindi ka naniniwala, hindi ka tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay. Yun lang ang makapagsamba roon sa bagong langit, bagong lupa, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang ang makapunta roon, yun ang makapagsamba. Pero pag hindi ka naniniwala, kapatid kaibigan, tiyak wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Yan ang sinasabi. Sa Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15.
mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Pero kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag narinig mo itong minsay na ito, pag ikaw naniniwala, pag ikaw ay nananalig kay Kristo, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Doon tayo makita. Manambahan tayo roon sa bagong langit, bagong lupa. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Yan kapatid, kaibigan. Kumpleto ang itinuro ng Diyos. Hindi tayo maliligaw. Tinuturuan tayo. Yung salita niya buhay. Ito'y katotohanan. Huwag lang kayo magalit mga kapatid, kaibigan. Dahil ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento para maipahayag ang kanyang salita sa buong mundo. Para maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Ayan mga kapatid, kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos tayo maligtas. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang kanyang salita sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen.